Good afternoon. I am Kabaybay Rashid from BEd 1B. So my report is components in a sentence. Components in a sentence. A sentence, the fundamental units of language, is composed of various elements working together to convey a complete thought. These elements, known as components, are the building blocks that give a sentence its structure and meaning. So, here's the key of the components. First is subject, the person, place, or things performing the action or being described. Ito ay tumutukoy sa kung sino, ano ang gumagawa sa isang kilos o kung ano ang tinutukoy sa isang paglalarawan. Halimbawa, ako, kumakain ako ng apple. Ako ay gumagawa ng aksyon na kumakain. Second is verb, the action word that describes what the subject is doing. Ito naman ay tumutukoy sa salitang nagsasaad ng kilos na isinasagawa ng tao, lugar, o bagay na tinutukoy. Halimbawa, kumakain ako ng prutas. Ang salitang kumakain ay ang salitang kilos na naglalarawan kung ano ang ginagawa ko. Third is object, the person, place, or things that receive the action of the verb. Object is ang target ng kilos na ginagawa ng verb. Halimbawa, si Siti ay kumakain ng prutas o burger o anuman. Ang salitang prutas o burger ang tumatanggap ng kilos na kumakain. Modifiers, words or process that provide additional information about the subject, verb, or object. Ito ay mga detalye na nagpapalawak o nagpapaliwanag ng kahulugan ng pangungusap. Example, ang bahay namin ay malapit sa restaurant sa kanto. Ang word na sa kanto ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng restaurant. The last is prepositional process. Process that begin with a preposition and add context or detail. Ito naman ay ang process or parirala na nagbibigay karagdagang impormasyon tungkol sa isang salita o process sa pangungusap na nagsisimula sa mga salitang tulad ng sa, ng, para sa, mula sa, at iba pa. Example nito ay ako. Ako ay kumakain sa labas. Ang salitang sa labas ay nagdaragdag ng context o context about sa lugar kung saan ako kumakain. So, yun na po yung aking report. Sukran.